So yan po mga ka-Dapper Kadis, isang mabiyayang at magandang araw po sa ating lahat. So yung pag-uusapan po natin ngayon ay ang GMA po daw ay ganito, ganito ituring ang mga talent. Grabe to Oo, grabe pa. Ito medyo may ano tayo rito, may makahindik-hindik tayong mapapanood dito sa video ito. At Vico Sotto ganito magtrabaho sa kanilang lugar. Ay ba tawa? Sorry, napindot ko yung tawa. No, alam naman natin si Vico Sotto ay anak ni Bossing Vic Sotto, no? So tignan niyo kung may paggagayahan man si Jose Manalo nung mayor niya naganap sa EAT sa Sugod Bahay mga kapatid, ay walang iba kundi si Vico Sotto, hindi po si Isko Moreno. At ito, isingit ko na rin tong video na to, yung kasambahay po na minaltrato ng kanyang grabe to guys. Sobrang naaawa ko dito sa babaeng to, sa mata sa kay nanay. Hindi deserve ni nanay na maltratuhin po siya ng ganito. Grabe to, no? So super, no? Super talaga. Pero yun, bago natin simulan huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. Ba't tawa? Dapat palakpak. So ito po, unahin natin to. Sabi ng netizen, kaya naman pala grabe. Ay, grabe talaga. So, bakit ba natin nire-reactionan yung mapatungkol sa GMA? Explain ko sa inyo ulit. Explain ko. Alam naman po natin na isa ang GMA sa umalipusta or isa sa bumalahura sa TVJ. Kaya kung ano man yung baho na lumabas sa kanila, reaksyonan na natin. Kasi alam nyo naman yung ginawa nila sa TVJ, yung kay Carmina Villaruel, yung attitude na tanong niya kay Renz Berano, GMA po ang may pakananon. Kaya ito po, panoorin natin yung isyung ito na kung saan ang itim ng kilikili ko na kung saan ay GMA ganito daw tumuring ng mga talent. Chino Trinidad, inilahad ang rason bakit umalis sa GMA 7. Ay grabe. Si Manolo Chino Trinidad, isang veteranong broadcaster at dating commissioner ng Philippine Basketball League. Oo nga, no, ba't kaya nawala yan? Natatandaan na naging sports journalist and analyst si Chino sa GMA 7. Ayon nga kay Chino ay nagsimula umano ito na maging broadcaster sa radyo. Parehong sports journalist ang mga magulang ni Chino na sina Reka at Maria Fe. Kaya naman hindi na nakapagtatakang sports din ang naging karera niya kahit pa pre-medicine ang kinuha niyang kurso sa kolehiyo. Ayon kay Chino, malaking inspirasyon para sa kanya ang sipag, disiplina at dedikasyon ng kanyang mga magulang sa kanilang trabaho. Ngunit ano nga bang naging rason ni Chino Trinidad sa pag-alis sa GMA 7? Nilantad na ni Chino Trinidad ang dahilan kung bakit siya umalis sa GMA 7 makalipas ang 23 taon. Ibinahagi ng dating GMA sports journalist ang mga dahilan ng kanyang pag-alis sa Kapuso Network kung saan ginugol niya ang 23 taon ng kanyang karera. Ipinahiwatig ni Chino na hindi naging maayos ang kanyang pag-alis sa GMA Network gaya ng inaasahan niya. Nagpahayag siya ng pagnanais para sa isang mas mapayapa na pag-alis sa kanyang matagal na pakikisama sa network. Hiniling niya na ang kanyang pag-alis ay namarkahan ng masasayang alaala kaysa sa anumang pait upang mabalikan niya ang kanyang panahon sa GMA nang walang anuman kundi puro masasaya lang. Ayon nga kay Chino, wish ko lang sana nagtapos ng maayos. Hindi sa paraan na yung pagtatapos ay mapait. Maganda sana na you only have fond memories of the network you served and gave you a platform. Binigyang diin din ni Chino ang karagdagang hamon na kanyang kinaharap sa panahon ng transisyon na ito. Ibinunyag niya na ang kanyang media accreditation sa FIBA, ang International Basketball Federation, ay binawi pagkatapos niyang tumigil sa pagtatrabaho sa GMA. Grabe naman yun. Hindi na nga ako binigyan ng accreditation. Tinanggal pa yung accreditation ko sa FIBA. Grabe Na-miss naman out kayo. Ko
is yung opportunity para maging mata, bibig ng mga nagmamahal sa basketball. Kaya pala hindi ko na Sa siya panayam din na napapanood ito, eh. sinabi ni Chino ang tungkol sa kanyang koneksyon sa yumaong broadcaster na si Mike Enriquez na gumanap bilang isang mahalagang papel sa kanyang paglalakbay sa GMA Network. Nagpahayag ng matinding pasasalamat si Chino kay Mike Enriquez. Ayon pa kay Chino ay malaki ang utang na loob nito kay Mike. Ikwinento niya kung paano siya dinala ni Mike Enriquez sa GMA Fold noong 2000 nang siya ay ma-recruit sa DCBB. Alam niyo kung gaano kalaki ang utang na loob ko kay Mike Enriquez? Siya lang naman ang nagdala sa akin sa GMA in 2000 noong kinuha niya ako sa DCBB, and that started my career. Gave my family life, gave me a platform for the last 23 years. Kwento nga ni Chino. Grabe, no? Grabe yung GMA. Pati yung kanyang certificate ba yun? Tinanggal. Kaya pala hindi na nakikita natin si Chino Trinidad eh. Sa GMA, ganito na pala yung ginawa niya. Lipat ka na lang sa TV5. Doon, mamahalin na kasuhin ka pa. Katulad ng TVJ ngayon na mahal na mahal ni Sir Manny B. Pangilinan, di ba? Ganun dapat ang magiging boss, no? Yung pahalagahan mo yung mga taong nagpapahalaga din sa iyo at nagbibigay ng tulong sa show mo. Hindi katulad ng GMA na pagtapos nilang pakinabangan ng TVJ, basta-basta na lang nilang iniwan, no? Mas kinampihan nila ang Tape INC kahit hindi nila sabihin na hindi na pumagit na lang sila. Kami dito ng mga TVJ Defender, mga legit dabarkads, alam po namin na talaga ang kampi, ang GMA sa Tape INC at yun ang totoo. Yun talaga ang totoo. Ano naman Sir Chino Trinidad, kung ikaw 20 years na namasukan dyan sa GMA at pinakinabangan ka rin nila, nakinabang ka rin sa kanila pero mas pinakinabangan kanila, kung yung TVJ nga na halos magpi 50 years na sa GMA, halos magpo 40 years na sa GMA, winalang yan nila, ikaw pa kaya? Sorry sa word na yan, sir, pero real talk lang tayo dito, no? Yung TVJ nga pinakawalan or hindi nga nila binigyan na importansya, hindi nila pinahalagan ikaw pa kaya na 23 years lang, no? TVJ nga winalang niya nila tignan nyo ngayon saan makutang ng GMA. Baka nga daw ano ba yung nakalagay doon, suspension ba yun? Nandito yun Tignan natin mga kadabarkads. Nandito yung picture na yun na nakita ko nung nakarang. Ito. Sabi ng billionaire. According to his most recent quarter, ano to? Ito ayoko yung mga English tingnan mo in the process of liquidation daw. Felipe Gozon shut down 3 GMA subsidiaries. Kita mo. Buti nga sa inyo. Karma is real. Real is karma. Diba mga kadabarkads? Mali-mali man yung basa ko sa English, pero alam ko malaking karma sa kanila yun. Hina talaga ako sa English sorry. At least ipapakatotoo ako, diba? Hindi ako katulad na iba dyan, nagtatali-talinuhan katulad ni Banat Bay. Kala mo sinong matalino, bobo naman. So yun yung sinasabi ko dito, kung TVJ nga, win na lang yan ng GMA, si Chino Trinidad pa kaya. So yan, mapunta po tayo dito sa isang video na kung saan ay yung update po dun sa Kasambay. Singit ko lang po ito, gusto ko rin kasi itong pag-usapan, no? At sobrang ako naaawa dito sa Kasambahay na to. Update po dito sa kaso niya, kung mabibigyan na ba siya ng sapat na
ustisya or makukuha niya na ba yung ustisya sa pinaggagawa sa kanya ng amo niya. So ito po at ating panoorin. So ito po yung video mga Kadabarkads. Ito po yung kasambahay. Ang madilim na karanasan sa kamay ng amo. Grabe to. Grabe to guys. Ito yung isa na to sa pinaka brutal na nangyari dito sa Pilipinas. Hindi na po tao or hindi na may tuturing na tao ang kayang gawin yung ganitong bagay, no? So ito po't panoorin natin. Ang madilim na karanasan sa kamay ng amo. Paano nga ba nabulag ang kasambahay na ito sa kanyang amo? Marami na ang balita na minamaltrato ng mga amo ang kanilang mga kasambahay. Madalas nga sa kanila ay mga nagtatrabaho sa ibang bansa o mga kababayan nating OFW. Sila ang mga nagtitiis na iwan ng pamilya para makapagtrabaho sa ibang bansa. Ngunit ito ang pinakakakaiba dahil naranasan niya mismo ito sa kapwa niyang Pilipinong amo. Kinaawaan ng hindi makataong pagmamaltrato kay LV matapos nitong ibunyag ang mga karanasan sa mga among Pinoy. Ikinwento at inilarawan ni LV ang pagmamaltrato sa kanya na halos ikasawi na ng kanyang buhay. Grabe. Yung kanan ko sa ulo, inuntog nila ako sa CR, sa pader. Dumudugo po ang ulo ko pag ako ay inuuntog sa CR. Yung amo ko pong babae, pag mainit po ang ulo, hinihila po ako. Grabe. Minsan po itong ulo ko sa kaliwa, inuuntog ako sa lababo, sinusuntok po ako. Lahad pa niya, minsan tinatadyakan, hinahagis sa sahig sa binabato ng lamesa, tinamaan nga po ako sa muka. Yung dalawang anak, hinahampas po ako ng hanger, sinuntok ako sa tagiliran ni Jerome. Pag nakasigaw ako, sinasaway ako, wag daw ako maingay. Hinampas-hampas nila ako, wag daw akong sisigaw. Pag nagsasabi po ako na masakit, tuloy-tuloy nila akong sinasaktan, pagpapatuloy pa ng ginang. Sa pagdinig sa kaso ni LV, dumalawang mga doktor na sumuri sa kalusugan ng biktima. Sila ang nagpakita ng resulta ng medical tests. May lamat sa bungo, dislocated nose bridge, sunken cheek, at severely damaged eyes ang kaawa-awang kasambahay na dumanas ng matinding trauma. Ngunit sa kabila ng mga matitibay na ebidensya ng pananakit sa kasambahay, mariin ng pagtanggi ng mag-asawa na sina Franz at Pablo na paulit-ulit umano nilang sinaktan si LV. Katwiran nila na tamad umanong maligo kaya nabulag ang mga mata ni LV. Anak ng tetong naman. Tamad po siyang maligo. Minsan inaabot siya ng 3-4 na araw bago maligo. Yung mga sugat-sugat na po niya na yan, nakakamot po niya, depensa ni Franz. Pero nahaharap pa rin sila sa mga kasong serious physical injuries, illegal detention, at paglabag sa Republic Act 10361 o Batas Kasambahay na nakasampa sa Office of the City Prosecutor ng Batangas City. Binalaan naman sila ni Senator Jinggoy Estrada na nakapag napatunayan na nagsisinungaling ang dalawa, siguradong kulong panghabang buhay ang abot ng mga ito. Gaya ng dalawang amo noon na namalansya ng mukha ng kasambahay ay hinatulan ng reclusion perpetua. Yung dalawang amo, yung mag-asawa noong araw na namalansya ng mukha ni Bonita Baran, nasistensyahan yun, reclusion perpetua, nakakulong habang buhay sa Muntinlupa. Kapag kayo nagsinungaling dito, ganun din ang mapupuntahan ninyo at seryoso ako rito. Seryosong seryoso ako sa kasong ito, saad ni Senator Estrada. Grabe, no? Hindi na makatao yung ginawa. Tsaka ito yung isa sa mga kasinungalingan nitong mga amo ni sino ba to? Nung kasambahay, no? Biruin niya, sabi niya, kaya daw nabulag yung isang mata ni nanay dahil daw sa hindi daw naliligo. Anak ng teteng naman. E di sana lahat pala ng mga palaboy ng mga taong grasa bulag na ngayon. Iyan mga yan halos isang buwan, isang linggo, ilang araw hindi naliligo yan. Nakakabulag ba ang hindi pangligo? Grabe. No? Tapos ang pinagtataka ko pa dito, bakit may mga bakit may bagay, natural naman talaga yan, bakit may attorney? Grabe, no? Alam nyo, hindi na makatao yung ginawa dyan sa kay nanay. Kung halimbawa na ako ito, wag naman sana mangyari sa magulang ko, kamag-anak ko ginawa yan. Patawarin na ako ng Diyos, pero
siguro ipapatikim ko rin sa kanila kung anong sakit na naranasan ng pamilya ko sa kanila, no? So yun, mapunta na po tayo dito. Naisingit ko lang yung kasi gusto ko rin mapag-usapan din to, no? At update nga. Sana nananawagan ako dyan sa ating gobyerno na sana tutukan nyo itong kaso na to kasi talagang kahit ako nanginginig yung laman ko sa mga amo niyan eh. Yan sa mag-asawa, kahit sabihin natin na wala pang sapat na ebidensya or wala pang magsisinungaling ba yung matanda na sinasaktan siya kung hindi totoo yun, kung hindi totoo yun, 'di ba? Kung kayo nasa kalagayan ng matanda ni nanay, nako. Ay nako. Alam mo, nakakapanggigil ng laman. Kaya hindi ka masyadong makapagsalita. Buti nga talagang tama nga yung sinabi ni Jinggoy ni Senator Jinggoy Estrada na pag nagsinungaling pa sila pero alam ko magsisinungaling pa rin talaga yan. Oo. So yan, mapunta na po tayo sa video na kung saan ganito pala kagaling or ganito pala ang ginagawa ni Vico Sotto sa kanyang lugar. So si Vico Sotto ay anak po ni Bossing Vic Sotto, no? So dahil anak po ni Bossing Vic Sotto yan, isa rin na rin yan sa parte ng mga tao, ng mga mahal sa buhay ng TVJ na kailangan din nating depensahan. Palakpak dapat, hindi tawa. Sasampal kita eh. So ito po, panoorin natin. So ito na po yung video mga Kadabarkads na kung saan ay gaano nga ba kagaling to si Vico Sotto sa kanyang pamamalakad sa kanilang lugar bilang isang mayor. At paano nga ba na siya talaga ang ginaya ni Jose Manalo. So panoorin nyo po. Yung quota ng mga traffic enforcers. Okay, explain. Tanggalin natin. Dapat wala silang quota na. Kasi ang nangyayari po, nagfo-focus sila sa huli. Imbis na mag-traffic, panghuhuli yung inaatupag nila. Which is mali. Pero hindi rin po kasalanan ng ibang enforcers. Yun po yung sistema na napipilitan po sila. Isang magandang balita para sa lahat ng mga motorista. Dahil makaraan lamang ang mahigit isang linggo matapos kong may upload yung video tungkol sa mga hindi maayos at nakakalitong road signs at road marking sa bahagi ng Ortigas Avenue, ay agad itong inaksyonan ng local government unit ng Pasig City. Kaya bago tayo magpatuloy, nais ko muna kayong pasalamatan dahil hindi ito makakarating sa kinauukulan at mas marami pang motorista. Alam nyo, yung ganito sa Pasig, ito yung lugar na kinakatakutan ng mga tiga-Taguig. Alam nyo kung bakit, mga Kadabarkads? Ikwento ko lang, total tiga-Taguig naman ako eh. Dito kasi sa Pasig, dito yung pinakamahigpit at konting kibot mo lang uhulihin ka. So tama nga yung sinabi ni Mayor Vico Sotto na yung mga traffic enforcer kasi parang nagpo-focus na lang sa puro panghuhuli, no? Puro panghuhuli. So ito yung way daw para maibsam daw yung ganyan at gampanan ng mga traffic enforcer yung kanila talagang trabaho. So tuloy natin yung video. Kung hindi ninyo i-share yung video. At syempre, maraming salamat din sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Pasig sa pangunguna ng isa sa pinakamagaling na alkalde hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas na si Mayor Vico Sotto. Katulad ng sinabi ko sa naunang video, sa mahigit 5 taon kong halos araw-araw na pagdaan sa kahabaan ng Ortigas Avenue, napansin ko na napakaraming motorista ang nahuhuli sa bahagi ng Meralco Avenue at Green Meadows Avenue. At ang isa sa mga pangunahing dahilan dito ay ang kakulangan ng maayos na road signs at road markings. Totoo yan, dahil nahuhuli dyan. Pero sa muli kong pagdaan noong araw ng linggo, August 20, ay agad kong napansin ang malaking improvement sa bahagi ng Ortigas bago lumiko sa panulukan ng Green Meadows Avenue. At kung napanood nyo na yung naunang video, ginawa nila yung mga ibinigay nating mga suwestyon para hindi malito yung mga motorista lalo na yung mga bago pa lang na dumadaan dito. Pagkatawid pa lang ng Lanuza Avenue,
ay agad nang mapapansin na nilagyan na ito ng maayos na road marking sa bawat Ganda na, linya. ang daanan, no? Yung para sa mga sakyang papaliko sa kaliwa o sa Green Meadows Avenue at yung para sa mga dederecho ng Ortigas Avenue papunta ng C5 Road. Makikita rin dito sa dulo ng Center Island yung sinabi kong karatula na may nakasaad na inner lane must turn left para maging mas klarado sa mga motorista kung saang linya ang dapat ang babaybayin nila. Malaking tulong rin. Alam nyo, ang ganda nitong ano ni Vico Soto, no, to talaga, no, promise. Palakpakan natin. Ito may kwento ko lang sa inyo, ha. Alam nyo, bakit takot ang mga tiga-tagig sa Pasig? Hindi takot para sa paikipag-away, no? Hindi ganun. Takot sila kasi nga, yung Blue Boys, kung tawagin dyan, yung mga enforcer ng Pasig, napakahigpit talaga ho niyan. Kunting kibot mo dyan, talagang huli ka talaga. No. Kaya nga, yun nga, maganda't nga to, yung suggestion ni Mayor Vico Soto na gawan nila ng ganito para maibsan na rin yung huli. Yan ang mayor. Yan ang mayor na tinutularan dapat ng ibang mayor. Diba? Siyempre, dugo ng Soto yan. No? Dugo ng Tito Soto and Vic Soto yan. Natural na gumawa talaga ng maganda yan dito sa Pilipinas. Ito yung mayor na ano eh. Alam nyo, minsan na pag-iisip-isip ko, pag tumakbo to si Mayor Vico Soto bilang senator, kung sakali man, panalo to, promise. No, totoo, promise, panalo to si Mayor Vico Soto. Ang galing, alam nyo yun, unang-unan, nakilala din ng Pasig dahil sa kanya, no, mas nakilala. Kilala na yung Pasig, pero mas nakilala dahil sa kanya. At ang kinaganda pa dyan, ang ganda rin ng mga nagagawa niya at walang ka-issue-issue. Hindi katulad ng ibang mayor na binenta pa yung ibang basta. Ayaw ka na ituloy. Mamatulad ako kay Ninyo Barasaga. Hindi kasi itong mayor na to, no, talagang salute ako dito bago sinusubaybayan lahat ng mga ginagawa niya, mga nangyayaring issue sa kanya, pero alam mo yun, hindi siya sobrang hindi siya, kapag may nangyaring issue sa kanila, nasusolusyonan niya agad. Pag may nangyaring problema, nasusolusyonan niya agad. No, hindi katulad nung iba na, alam mo yun, yung nag-mayor lang dahil gustong kumita at may kiss. No, gustong, pera lang ang habol, kaya naging mayor. No, kasikatan, ganun. At syempre, ipopromote ko rin yung mayor namin sa Taguig na si Mayor Lani Cayetano. Isa din yan. Alam nyo, ang Taguig ay mas gumanda talaga ang Taguig. Kasi sa ilang taon ako, magta-30 na ako. Bito mo, pati taon ko, hindi ko na matandaan. Magta-30 years old na ako. Nung kapanahunan na hindi pa sila ni Cayetano ang mayor sa amin, ang Taguig talaga ay napakadumi po niyan, promise. Ultimong ilog, daanan, minsan yung C6 na yan, sobrang dilim noon yan dyan. Kaya madalas yung hold-upan dyan eh. Yung mga kalsada sa amin, mga wasak-wasak. No, yung court namin na napakapangit noon, no, napakapangit ng court namin noon. Tapos ang mahal-mahal pa ng bayad sa schedule. Nakita mo, nakapang basketball, naka 2 joints pa nga eh, oh. Oo, hindi ko nga nalaruan tong na to eh. Hindi ko na nalaruan tong liga na to kasi may naghahanap na sa akin eh. Hanap lang kayo ng hanap. Tignan natin kung makapasok kayo dito sa Ususan. Try nyo. Try nyo lang. No? Total, mayor din naman ang na-topic naman na natin, no?
Yan, isa rin yan si Mayor Lani Cayetano. Ang daming nagawa niyan sa Taguig, promise. Napaganda niya, yung mga kalsada, yung ilog namin, malinis na, yung C6, may ilaw na. Yung mga kalsada namin, bibihira ka na lang makakita dyan ngayon na luwak-lubak. No? Bibihira ka na makita dyan. Yung court namin, napakaganda with aircon pa. No? Mura yung schedule, hindi katulad dati. Dati, schedule kami 1 hour, 200 ata yun. At nahirap kami maglaro kapag gabi. Masarap maglaro ng gabi, basketball eh. Oo, tapos yung palengke, ang ganda na rin. No? So, napakaganda na rin ng Taguig. No? Katulad na rin ng Pasig talaga. Itong dalawang mayor na to, si Vico Soto and Mayor Lani Cayetano, yan, talagang gustong-gusto ko yung mga mayor na yan. No? So, yan, hindi na natin tapusin tong video. Dumikit yung uso ko. Hindi natin tapusin yung video kay, kay Vico Soto. Kayo, ano may isa-suggest nyo? Halimbawa na tumakbo ng senator si Vico Soto, no? Halimbawa, talaga alam ko mananalo talaga 'to eh. Ramdam na ramdam ko eh. Ramdam na ramdam ko na mananalo 'to si Mayor Vico Soto pag tumakbo to ng senator. Baka nga mamaya vice president pa eh, no? Kung halimbawa vice president yung takbo nito, naku, susuportang talagang sandamakmak na pagtatanggol talaga ang alam ko, babatikusin to si Mayor Vico Soto. Babatikusin yan, imposibleng hindi. Maraming mahihirapan na kalaban dito kay Mayor Vico Soto pag tumakbo ng mataas na to sa gobyerno natin. No, kasi dito nga lang sa Pasig yan ang maganda. Kapag gusto mo, halimbawa na magserbisyo ka sa bayan, pagandahin mo muna yung lugar mo, no? Pag nakita ng mga tao na maganda yung maganda yung lugar at maganda yung pagpapatakbo mo sa lugar mo, gaya ni Duterte, ni Tatay Digong, no? Maganda yung pagpapatakbo niya sa lugar niya, kaya talagang napusuan siya ng sambayan ng Pilipino na ihalal bilang mayor to president. Biruin niyo na, first time in history, mayor to president. Diba? Ayun yung malupit doon. Kaya ngayon hindi mabura-bura sa puso ng mga tao si Tatay Digong, si Duterte, kasi sobra talaga yung impact. Siya yung pinakakakaiba, no? Siya yung pinakakakaibang naging presidente ng Pilipinas. Tawa na naman yung napindot ko. No, talagang super ginagaya din yan ni Jose Manalo, si Digong. Ginaya niya na yan dati, no. Ngayon, ulitin ko, kung may gagayahin man si Jose Manalo or ang EAT or ang TVJ sa kanilang segment na Mayor Jose Manalo sa Sugod Bahay, mga kapatid, wala nang iba kundi yung dalawa lang yan, si Vico Soto at Mayor Duterte lang naman. May sinasabi na ibang vlogger dyan na ginaya si Isko Moreno, may malabo po yun. Malabong malabo. Sabi ni Banat Bay, hindi ko talaga makalimutan. Ewan ko ngayon, bakit hindi bumabanat si Banat Bay? Walang ngayon si Banat Bay, tahimik siya. Hindi siya makapagsalita, nilaglag siya ng kasamahan niya. Siguro nagsisihan yun, no? Todo tanggol pa naman ako kala Yorme na wala silang bouncer, walang pulis-pulis, walang staff na nauuna kapag nag-show sila sa sa Gedli, tapos nakabidyo ka pala ng ganun. Tapos ang masama pa dun, may lumabas pa na isa pang issue about dun sa karatula na babasahin mo kapag nagpasalamat ka. Ay nako. So yan, hanggang dito na lang itong video natin, mga Dabarkads. Ano may bibigay nyo na komento sa ating mga napanood or ni-reactionan na video. So, i-comment nyo lang po dyan sa baba sa ating comment section. At syempre, bago natin itong tapusin yung video, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe. At paki-share po ng ating, excuse me,
pakishare po ng ating baho nag-backfire At pakishare po ng ating mga video sa ibang sa mga TBJ page, TBJ group. Yan, para makilala pa po tayo na iba pa nating mga kadabarkat. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.